Pangkaraniwang tanawin na sa malalawak na bukirin ng Batangas ang mga bakang ipinapastol. At dahil sa magandang klima at uri ng damong ipinapakain sa mga bakang ito, ipinagmamalaki ng mga Batanggenyo na kapag karne ng bakang mula sa kanilang lugar ang inihalo sa sabaw, siguradong sarap to the bones. Sa bayan ng Padre Garcia na tinaguri ang cattle trading capital ng bansa, nakilala ko ang magsasakang si Tatay Ben. 60 years na siyang nangungumpay. Pangungumpay ang tawag sa pagkuha ng damong ipinapakain sa baka at minana pa raw niya ang trabahong ito mula sa kanyang ama. Matinik daw kasi at makati yung mga talahib na kukunin natin, kaya kailangan maghanda. Yan. Tatay Ben! Hello po! Hi, Tay! Hi! Uy, magpapakain na ba tayo ng baka? Opo! Uy, ano po ba ito? Yan po ang kung tawagin ni Agingay. 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 Ano yung tsura nun? Ito po, ganito. Ah, ganito. Yan po. Ito ang paborito ng mga baka. Opo. Ang damong kinakain ng mga alaga ni Tatay Ben, extra special. Ito pong Agingay, habang tag-ulan po lang yan. May season-season pa Opo, pala, no? pagka po nagtag-araw na, wala na yan. Ah, ganun po. O, so bukod sa agingay, ano pa pong kinakain ng mga baka? Ay, ito po, ugon. Ah, ito, kogon. Yan po, ugon. Masarap din to. Oh, masarap din po yan. Ah. Nakakapit po sa lupa, kaya po kung tawagin kami, So kapag hindi damong kabit, ay di pa damong loyal sa asawa. Paano nyo naman po nalaman kung anong ang magandang damo para sa baka? Yun po ang kinagising nga namin sa matatanda nung una. Noon pa ay yun po yung magaling daw pang kumpay sa baka. Extra challenge din pala ang pangungumpay. Medyo makati itong agingay, ah. Makati Actually, po sa yan. totoo lang, parang pare-pareho lang yung itsura sa akin ng talahib. Pero ngayon, pag nakita mo siya ng malapitan, ayan, oh, nakikita mo yung Ito po tinatawag na balahibo. ito po mabalahibo kung tawagin mga ni tinik. matinik. Oo, kumakapit siya sa balat mo. So, ito yung agingay. Ang kinukuha natin yung medyo bata pa lang, Opo. yung bata pa lang Opo. ang tubo niya. Kasi para mas malambot, Opo. 'di ba? Mas masustansya para doon sa baka. Opo. Kaya pala malulusog ang mga alaga niyang baka, mga sariwang damo ang ipinapakain niya. Oh, ito Okay, naman, ito yan. agingay. Ayun, gusto niya yung agingay. Ayun, agingay talaga. Gusto niya yung mga medyo bata-bata pa. Pagkatapos ng gawaing bukid, diretso kami sa bahay ni Tatay Ben. Para matanggal ang pagod at marelax ang hapong katawan, ipatitikim niya raw sa akin ang kanyang special bulalo na iniluto sa tradisyonal na paraan. Pag sinabing Batangas, may isang klase ng pagkain na hindi mawawala. Ano yon? Bulalo. Bulalo. Tama, di ba? Pero ang kwento sa akin ni Tatay Ben, yung original daw na bulalo na niluluto ng kanyang mga ninunong pa, ay wala raw gulay. Wala nga po. Walang gulay Opo, talaga. opo. Talagang karne lang at sabaw. Opo. Ganun lang talaga. Asin. At asin lang. Opo. Walang repolyo, Ay, walang sadya po, patatas, wala. mga ganyan. Wala yung mga sita, Baguio beans, walang ganon. Bulalo o beef shank sa Ingles ang tawag sa itaas na parte ng paa ng baka. Kalaunan, tinawag na rin bulalo ang mismong beef soup dish na nakilala natin. Mas masarap daw ang bulalo kapag pinakuluan at iniluto ito sa kahoy. Kapag lumambot na ang karne ng baka, saka ilalagay ang ibang pampalasa gaya ng asin, sibuyas at bawang. Uy, amoy na amoy mo na! Matapos pakuluan ng 3 oras, pwede nang tikman ang traditional bulalong Batangas ni Tatay Ben. Pwede na to, Tay! Pwede po yan.
kumukulong bulalo. Sarap. Yun, tikman na natin. Okay, sabaw muna ako. Napakasarap, napakasarap. Yun oh, nahuhulog na lang ng ganun oh. Sobrang lambot. Ang sarap tayo. Melts in your mouth. Ang sarap. Masarap ito sa kanin tapos patis.